Isang magandang araw po sa inyong lahat at panibagong reaction video na naman po ang ating ngayon gagawin mula po ito sa video po ni Boss Balita TV. Ang title po nito, Hudyat na bato, lalaban tayo Pilipino napatay ng China, PBBM hindi aatras sa giyera, iyak ka General. Bago natin simulan to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para po ma-update kayo kapag naglalabas po tayo itong reaction video. Pakinggan na po natin to. Let's do this. Tanong pa kay BBM ng isang eksperto, anong gagawin nyo sa China pag meron daw silang napatay na Pilipino? Papalag daw ba si BBM sa gera? Gagamitin ba niyang Mutual Defense Treaty ng Amerikano? Pero matapang na sinagot ni BBM, oo, lalabang kami sa China. Yes. Hindi daw marunong umatras mga Pilipino. Thank you, Don. It's Dimitri Sevastopulo from the Irish delegation of two people. Another small country. President Marcos, I'm going to ask you a very direct question, if you don't mind, which is, if Chinese Coast Guard water cannons killed a Filipino sailor, would that cross a red line? And then can you also give us a sense of what are the actions that would trigger a request from Manila to Washington to invoke the US-Philippines Mutual Defense Treaty? Thank you. If there was an incident that ended up killing a Filipino serviceman, be they a Coast Guard or in the military and part of the Navy, well, that would be especially that would certainly increase the level of response, and if by a willful act on a Filipino not only serviceman but even a Filipino citizen, Tama. if a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. Tama. And therefore, we will respond accordingly. Grabe ang PBBM natin, no. Ito po dapat talaga ang hinahalal na presidente, no. We will react accordingly, no. Kapag may namatay sa military personnel, no, sa PCG o kahit nga po yung civilian, no, sa atin, no, yun po talaga ang paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. We will react accordingly. Ibig sabihin po talaga, kasi po act of war na po yun, kasi may namatay na po. At saka nasa kasunduan po yan talaga na kapag meron po talaga namatay po sa part po natin, ay talaga pong hindi na po mag-atubili rin ang US, no, si Big Brother, na lusubin po ang China kasi po kaalyado po natin sila. Kaya po talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos po talaga ay napakatapang pong presidente at pinagtatanggol po talaga tayo, no. Kung po ito ay nangyayari po doon sa ating ex-president, ay nako, no, we will not act accordingly, malamang sasabihin nun. Nagpapasakop na lang po kami sa China, nako, no, gawin nyo na kaming probinsya. Pero ang ating Pangulong Bongbong Marcos po ay hindi sinayang ang ating boto. Sobrang taas po ng moral po natin ngayon dahil po ang ating Pangulong Bongbong Marcos namumutawi sa kanyang labi na tayo po talaga ay lalaban kung sakasakali po talaga na meron pong mamamatay po sa atin, no, sa part po ng civilian at sa mga military forces po natin. At wag naman po sana umabot pa doon, no, kasi po wala naman po talagang may gusto talaga ng gera. Pero po talaga makikita po talaga natin dito yung paninindigan bilang leader ng ating bansa, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sobrang kudos po, napakatapang po ng ating presidente at talagang pinagtatanggol po tayo mga Pilipino. What we define as an act of war, and therefore we will respond accordingly. Yes. And our treaty partners, I believe, also hold that same standard. Yes. Or when the actions, with the joint action, will be undertaken in support of any such incident in the Philippines. Yes. Once we already have suffered injury. Yes. But thank God, we have not yet gotten to the point where any of our participants, civilian or otherwise, have been killed. Gago talaga China ng to, no, pasensya na po sa word, no, kasi po gago talaga. No, isipin nyo talagang nasasaktan na po tayo, no, lalo ng mga PCG po natin at yung mga ating mga mangingisda po talaga ay talagang nasaktan na rin po talaga, sobrang lakas po ng water cannon. Saksi po dyan ang ibang bansa, no, meron pa kasing barko po nun na meron pong international na reporter. Pati sila po ay nakaranas po ng water cannon ng China.
No, talaga pong ayaw po talaga tumigil ng China at talaga pong actually po bullying po talaga yung ginagawa dito ng China, no. Kaya ito nga po, no, makikita po natin dito at meron po tayong proof talaga na ang ating Pangulong Bongbong Marcos sinasabi niya po na we will react accordingly. Hindi po magbabahag ang buntot ng ating Pangulong Bongbong Marcos at hindi siya yuyuko sa China na yan, no. Talaga po makikita po natin dito yung puso, no, na ipaglaban po ang kanyang bayan. Si PBBM po yan, no, Tatak Marcos. But once we get to that point, that is certainly, we would have crossed the Rubicon. Certainly crossed the Rubicon. Is that a red line? Almost certainly it's going to be a red line. Yes. Speaking of hindi aatas sa mga Pilipino, matapang niyang sinabi din sa speech niyang laman ng China na wala din siyang isusukong teritoryo. Ha? Ipaglalaban daw niya hanggang sa kahuli-huli ang guhit sa China. Nice. Kahit mahuwi pa sa paggamit niya sa Amerikano. Yes. Grabe, no, kinikilabutan po ako sa mga sinasabi ni PBBM. We will not shield Filipinos, will not shield, di ba? Ganun po talaga. Sobrang nakakilabot po kasi po sa puso po, no, kung talagang solid kang Pilipino at maka-Pilipino ka. No, hindi po tulad ng iba na mga pro-China, no, na iniisip lang nila yung sarili nila. No, yung pagkakaperahan nila, yung lahat-lahat na yung nakakahiya yung pagtalikod po sa ating inang bayan. No, pero po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mararamdaman mo talaga na lalaban ka talaga. Yung moral mo tataas dito sa ating presidente na to. Sobrang, kumbaga, palag-palag tayo talaga, yung masasabi natin dito, no. Hindi tayo aatras. Alam naman po natin talaga na malakas po ang China, pero po ganoon po puso po dapat, no, bilang Pilipino. Kailangan po kahit anong mangyari ay lumaban po tayo. Ganyan po ang paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yes. Yun. Yun. Grabe yung sinabi niya na yun, no? Kumbaga, every square inch, no, wala tayong ibibigay sa China. Di ba? Atin yan. Teritoryo natin yan. No? Ang layo po talaga, no? Doon po sa ating ex-president, itong Pangulong Bongbong Marcos. Talagang yung nakaraan pong administrasyon natin, gawin nyo na kaming probinsya ng China. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos hindi, no, kahit gaano pa square inch yan ng teritoryo ng Pilipinas, hindi namin isusuko, hindi namin ibibigay sa China. Ganyan dapat ang presidente. Grabe, no, nakakilabot po, no. Yes. Yes. Isipin nyo yun, di ba? O, tama, sinasabi pa rin yan, no? Pa rin natin, susulong pa rin talaga natin dito, hindi diplomacy. Diplomasya. Di ba? Ganun po kasi dapat talaga. International law talaga ang dapat manaig dito. No, hindi po tayo talaga
lalaban dito ng pangil sa pangil o pisikalan, no? Mas maganda po kasi talaga, lagi ko pong sinasabi yan noon pa sa mga reaction video ko. Ganun po talaga diskarte ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero po kasi pag nagkataon po talaga na talagang may mamatay na po sa part po natin tayo sa ating mga Pilipino, yun na po yun, di ba? We will react accordingly. Yan po ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi act of war na po talaga yun. Kasi may namatay na di ba? Pero ang diplomasya po talaga, yun po talaga ang unang-unang gustong isulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po war. Di ba? Ganyan po kautak ang ating presidente, no? Kinikilabutan lang po talaga ako dito kasi po habang pinapanood ko yung interview niya na yan, no, parang nakikita ko po sa kanya yung tatay niya. Parang bumabalik po si Makoy dito, no? Grabe. Kikilabutan ka talaga. Tatak Marcos po talaga, no? Napaka lang sa puso to, di ba? Ang sarap maging Pilipino kung ganito po ang leader natin. Yes. Yun nga lang nga, 'di ba? Yun nga, 'di ba? Hindi nga kaso nga lang hindi nga talaga nirerespeto talaga 'yan ng China. Yung UNCLOS sa yung napanalunan nating Arbitral Award noong 2016, 'di ba? Yung pa rin yung pinupunto rito ni ating Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Yung UNCLOS sa yung Arbitral Award. Kaso nga lang, yung China talaga ay pasaway. Yun lang talaga, na talaga pong sakim po sila at talaga pong gusto nilang sakupin ang buong West Philippine Sea, na which is alam na po natin kung bakit. 'Di ba? Na hindi na po natin kailangan pang ulitin 'yan dahil alam na po natin kung bakit nila gusto makuha ang buong West Philippine Sea. Yes. 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 Ngayon, ikaw, Grabe, no? Palakpakan natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no? 'Di ba? Peace pa rin and stability ang kanyang isinusulong. 'Di ba? Yun naman kasi talaga 'di ba? Yung palakasin din ng ang ugnayan sa mga allied na bansa natin doon, sa mga kakamping bansa po natin. Yun po yun Kasi po, ang war po talaga ay wala po talaga magandang pupuntahan kung tutuusin, no? Kumbaga sinasabi pa rin niya rito na itutuloy pa rin ang magandang relasyon sa China kahit na mayroong hidwaan, no? Kumbaga, kumbaga Asians, di ba? Asian yan Pero, syempre, mayroong part pa rin na talagang hindi ka pwede umagree sa mga policy ng China nilalabas dahil nga po dun sa panguhuli nila sa June 15, no, na which is mawawala na po yung malayang paglalayag dyan sa West Philippine Sea. Hindi lang po tayong Pilipino o Pilipinas ang maapektuhan dyan. Buong Asian country po talaga na nakapalibot dyan sa West Philippine Sea ay maapektuhan. Pag na po ginawa po talaga yan ng China sa June 15, magkakaalaman na po talaga. Magkakagulo na po talaga. Dito po natin nakita ang paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos talaga, no? Talaga pong hindi po tayo yuyuko, hindi tayo aatras, lalaban po tayo sa China. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Ayun lang po, no, nagawa po natin ng reaction video ang grabing speech po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre po, mula po yan kay Boss Balita TV. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para makapag-subscribe po kayo sa kanya. At huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update din po kayo kapag po naglalabas po tayo itong reaction video. I-comment nyo na lang po sa baba
ba kung ano pong saloobin nyo sa mga narinig nyo pong speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Naging proud Pilipino ka rin ba? Na tumaas ba ang moral mo sa sinabi ng ating presidente? Ako po, sobrang taas po ng moral ko. Talaga pong ipaglaban po natin ang ating karapatan kasi po tayo ay Pilipino. Ingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.